Eto na, pag-usapan muna natin. Why the arrest of former Senator Bong Revilla matters, no? In the middle of this call for accountability, public pressure toward accountability. Bakit talaga napaka-importante yung pagkaka-aresto niya? Of course, hindi natin sinasabing guilty na siya, no? Dadaan pa yan sa proseso ng batas. Go ahead. Well, matagal nang ang demand ng mga taong bayan, ng mga taong sumusubaybay sa usaping ito from the start ay meron namang maaresto na big fish. And in fact, nung nangako ang ating Pangulo nung November na bago daw magpasko meron ng maaresto, pinanghawakan yun ng marami. Kasama na ako doon. At nung hindi Talaga? nangyari, siyempre parang hindi mo maiwasang madismaya at questionin kung seryoso ba yung mga efforts para nga panagutin yung kailangang managot. So, yung pagkaka-aresto kay dating Senador Bong Revilla, kahit sabihin mo nang hindi na siya incumbent senator, kahit paano, medyo mas malaki-laki naman tong isda kumpara dun sa mga ibang nakasuhan na ng mga opisyalis ng DPWH. Kasi hindi ko sinasabing porque senador ka o elected official ka, yun yung distinction na kailangan nating ito. Pero ang treatment ko kasi ako, personal kong pananaw, pag elected official, pinagkatiwalaan ka ng taong bayan Pinresenta mo ang sarili mo na maglilingkod kang tapat, hinalal ka, pinagkatiwalaan, tapos biglang tatalikod ka at magnanakaw ka ng bilyon-bilyon. Parang dapat yung mga ganyang klaseng tao talaga ang ini-expect ng tingin ko, marami sa atin, na managot. Dahil yung antas ng kanilang kasalanan, kahit paano, medyo mas matingkad ng konti. Of course, para lang klaro, hindi ito conviction. Ito ay preventive detention habang siya ay nakatrial. So, hindi pa to dulo. Tsaka, alalahanin natin, dati 4 na taon nang nakulong yan nung kinasuhan siya ng plunder in connection doon sa kalimutan ko na pangalan. Pork barrel scam. Pork barrel scam. Okay. So, yun. So, kahit paano, ito ay hakbang sa tamang direksyon. Although, ito sabihin ko para bang nakatanggap ka ng regalo na okay naman, pero hindi yan yung gusto mo Parang kulang pa. Or hindi lang yan ang gusto ng tao. Hindi lang ang gusto. Kulang pa. Diba? So, tamang hakbang, pero tingin ko hindi pa to sapat. Kung ang intensyon ay ipakita na seryoso ang ginagawa ng gobyerno sa kasalukuyan at dapat ibalik ng taong bayan ang tiwala dito sa buong prosesong ito. Okay. Ito politically na pag-usapan natin. Kasi legally, nalusutan ni Bong Revilla yung pork barrel scam, di ba? Although I understand, meron pinapasoli sa kanya. Okay? Nakalaga. Okay. Oo. Pero sa mata ng bayan, nakikita ko common observation ng marami sa ating mga kababayan. Nayari ka na nung una, ibig sabihin, nasangkot sa isang skandalo, umulit ka pa. Politically, how does that affect, let's say, the likes of Bong Revilla? Politically, kasi legal, hindi pa natin alam kung mako-convict siya rito. Well, sana naman matuto na yung mga tao. pero kasi, eto lang yan Gusto kong maniwala sana na kapag nasangkot ka na, strike 2 na to, dapat di ka na manalo. Dapat nga strike 1 na, hindi manalo hindi ka na manalo pero si Bong Revilla, nakulong 4 na taon, lumaya noong 2018. 2019, nahalal na kagad Kahit na hindi pa completely resolved yung kanyang accountability. No? Sige, lumaya siya legally, pero madami pa rin mga tanong. Pero may mga mas malala pa. Meron siyang dating kasama, si Sexy. Di ba si Pogi siya si Sexy. Si Jinggoy. Kasalukuyang senador, Jinggoy Estrada. Yun, naka-strike 3 na yun ngayon Hindi pa siya nahuhuli ngayon. Pero itong pagkakasangkot niya uli dito sa flood control scam, ayon sa mga testigo ng ilang mga nagsalita na sa Senado at sa iba pang mga investigasyong ginawa, pangatlo na yan Kasi nasangkot na siya doon nung kasabay nung kanyang ama, si dating Pangulong Erap Estrada.
nasangkot siya uli doon kay Napoles, itong pork barrel scam. Nakasama niya si ah, Bong Revilla. Pangatlo na to eh. So, ako, hindi ko, at ngayon, kasulukuyang senador uli. So, ako, dapat madala na tayo. So, ako, ang inaasahan ko dito, baka naman dahil sobrang laki ng naging skandalong ito, grabe talaga yung na-reveal, yung naungkat, yung lumabas na lawak nitong ganitong klaseng pagnanakaw, sana naman maalala na ng mga butante at matuto na para hindi na makabalik itong mga ganitong klaseng tao sa Senado. Kasi, ayan nga hindi na walang dala eh. Kasi feeling ko nga, feeling nila nakalusot na minsan eh. Kung makalusot na minsan di mas madali na sa susunod, di ba? Ang masama pa niyan kasi, yung mga ganyang nasangkot sa malalaking skandalo, ginagamit pa yung eleksyon at yung kanilang pagkapanalo as a way to exonerate themselves in the court of public opinion. Sinasabi nila, kailangan kong patunayan na mahal pa rin po ng mga botante, ng mga kababayan natin. Kaya itong pagkapanalo ko, yan ang katibayan na talagang naniniwala pa rin kayo sa akin. Hanep no? Parang redemption pa nangyari eh. Ginamit yan before ni Erap Estrada di ba? Noong 2010, tumakbo muli yan. Ayaw daw niyang tapusin ang kanyang political career in a loss. Kaya siya tumakbo noong 2013. Pero in 2010, di ba? Gusto niyang dito. Nagsimula siya sa yung Thanksgiving caravan. Pero alam mo naman na preparasyon for the 2010 elections. Pero ito I don't know whether you also noticed this. Pero napansin ko, Attorney Barry, dito sa pagkakakulong ni former Senator Bong Revilla, correct me if I'm wrong, no? Parang hindi ko masyadong nadinig yung madalas na sinasambit ng mga politikong napapa-aresto o nasasangkot sa mga controversy. Ano yun? Pinopolitika lang kami. Parang hindi ko nadinig yun. Tama? Medyo. At nagulat nga ako na medyo parang subdued. Diba? Nung sumuko siya, at napunta siya sa custody ng otoridad. Medyo wala yung usual yung binabagit mo na parang protestations, 'di ba? Yung inosente ako. 'Di ba? Parang pinrame lang ako dito, politika lang lahat ito. Wala nga eh. Parang may in fact, simula pa lang nung lumabas yung balita na siya nga ay nakasuhan at malamang ma-issuean ng warrant, ang mga linya niya kaagad, ipagdasal niyo ako, di ba? Yun yung wala akong kasalanan. Hindi pa laban eh. Parang medyo mas subdued eh. Pero feeling ko baka din produkto ng basa nila doon sa kasalukuyang atmosphere na lalim ng galit and lahat ng mga ibang mga nasabit ang pangalan dito na ang naging response ay parang, di ba? Sinaslam ang mesa, di ba? Para kulang na lang itaob yung mesa para i-protesta yung kanilang pagiging inosente. Hindi nakatulong eh. Di ba? Parang lalong nagalit ang tao eh. So baka naman yun ang kanyang dito. Naisip ko lang baka naman resigned na talaga siya. Hindi naman siguro. sa dami ng resources niya, saka napakalaking political dynasty yan. Hindi naman siguro mag-give up lang yan, di ba? Although naisip ko rito, kayang kung tuturuan kaya siya ng isang batikang PR strategist, naisip ko, pwede bang sabihin sa kanya, hindi, ang pwedeng linyahan dyan. Kailangan lang kasi ng sample nitong administrasyon na ito. Kaya ako, yung pinapalabas nilang sample para may makita yung tao na malaking isda. Pero inosente ako. Wala akong kinalaman dyan. Alam ng Panginoon yan. May mga ganun no? I wonder whether he was advised, in a way. Actually, maganda sagot yun. Kung gano'n. Kasi ngayon pa lang, hindi na nga niya sinasabi. May mga nakikita na ako na yun ang pananaw eh. Na parang ito ay pang-apis lang. Diba? Parang konting patikim. Para yung matagal ng gutom na gutom ay wag na masyadong umangal. Pansamantala. Parang gano'n eh. So, pwede niyang gamitin. Pero the fact nga na hindi niya ginamit, hindi ko alam kung failure ng strategy o ng advice sa kanya o baka naman medyo after all, hindi madali ang makulong ng 4 na taon. Di ba? Kahit sabihin mo ng
mas privileged sila noon, di ba? Nakahiwalay at ang balita ay yung treatment sa kanila ay hindi tulad ng mga karaniwang detainee. Pero kahit paano, yung makulong ka ng 4 na taon, meron ding hirap doon eh. So ako feeling ko, syempre. Yung freedom mo, diba? Baka may elemento na, di ba, meron ding psychological o emotional impact na ako, papasok na naman ako. Oo. Ito na naman. At ito, kung totoo ang mga commitments na nilalabas ng BJMP, walang special treatment daw. Diba? Meron siyang, nasa selda siya na meron siyang makakasamang ibang 4, 5 sila doon, di ba? Tapos, walang private na CR. Kailangan doon lang. Walang special treatment. So, tingnan natin. Doon sa mga nagtatanong, no, bakit daw naglagak siya ng, magkano ba, 90,000 na piyansa? Piyansa. Piyansa. Sorry, nahawa ako sa umati ko bung Englishan last night sa sa Senate eh. 'Di ba? Nag-usap si Erwin Tulfo tsaka si Leandro Leviste Antindi ng Englishan eh. Nahawa ako eh. Okay, anyway, in 90,000 na piyansa, okay? Naglagak siya, 'di ba? Si Bong Revilla. Pero kulong pa rin siya, no? Paki-explain nga 'yon kasi dalawa yung kaso eh. If I'm not mistaken. Yung 90,000 dun sa isang kaso 'yon. Yung isa non-bailable, di ba? Merong falsification. I think yun yung kanyang pinailan nung piyansa. Pero meron siyang second case eh, yung actual na malversation. At dahil sa halaga ng malversation, pumasok na dun sa pwedeng i-deny ang bail. Okay. Okay. So, hindi pa rin siya ang rule kasi natin, kung meron kang multiple na mga kasong nakasampa sa'yo, kahit makapagpiyansa ka dun sa isa, basta meron pa rin naiwan na hindi ka nakapagpiyansa, kailangan kang ipasok sa preventive detention. Ang ideya kasi dyan, nakadetain ka para tiyak na mag-attend ka dun sa iyong trial o dun sa paglilitis. Hindi ka tatakas o mawawala tulad ng mga ibang, madami din mga uso din sa mga politiko ngayon yan eh. Yung mga tumatakas. Oo. Attorney, tama ba? Miskin non-bailable ang isang kaso, pero kung mahina naman yung appreciation dun sa ebidensya, or yung appreciation sa ebidensya hindi ganun kalakas, pwedeng maging bailable? Pwede ba yan? Hindi. Sa totoo lang, walang non-bailable offense. Misnomer yun eh. Ang sinasabi sa ating konstitusyon, bail is a matter of right. Ibig sabihin, kahit sinong akusado, merong karapatang makapagpiyansa. Pero merong exception. Kahit anong kaso. Ang exception ay kung ang hinaharap mong parusa ay reclusion perpetua pataas. Okay, so ito na yung mga 20 years papataas, mahigit sa 20 years. At malakas ang ebidensya, di ba? Evidence of guilt is strong. Matibay yung ebidensya laban sa iyo, pwedeng i-deny yung bail. So ibig sabihin, yun yung sinasabi. Kung pareho lang yung sinasabi mo, baliktad lang. Pero gusto ko lang klaruhin para ang mas tamang perspective kasi, piyansa, available lagi dapat yan. Pero, pwedeng i-deny ng korte kung mataas yung penalty, reclusion perpetua papataas, at malakas yung kaso laban sa'yo. Okay, so in this case, the fact na dun sa isang kaso, hindi siya binigyan ng bail dahil mataas yung parusa and or malakas yung evidence of guilt. Ganun ba yan? Ako, end. Dapat pareho, dapat mag-coincide yun. End. Okay, so, ibig sabihin, actually, yung denial ng bail niya doon sa kasong iyon, sa madaming abogado, pag nangyari yun, early indicator na yun, na sa tingin ng korte, at least initially, doon sa unan niyang pagtingin, doon sa ebidensyang na i-present sa kanya, medyo matibay yung kaso laban doon sa tao.